Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang papuri at kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at sa walang humpay na biyaya sa amin, Ama. Salamat po sa patuloy na paggabay sa mga pinuno ng aming bansa upang maiwasan at malabanan ang pandemyang ito. Panginoon, batid po namin na kami ay makasalanan at humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Ama. Panginoon, nawa po ay patuloy mong gabayan ang aming mga pinuno, lalo't higit po ang mga nasa kagawaran ng edukasyon, na siyang gumagawa ng paraan upang maipagpatuloy pa din ang edukasyon maging sa panahong ito. Patuloy din po namang gabayan at palakasin ang lahat ng frontliners upang tuluyan silang makapaglingkod at sila ay maging ligtas. Ang lahat po ng ito ay aming pinadalangin sa makapangyarihang Ama na aming tagapagligtas. Amen. Unang lungsod ka, Diyos, mahal namin lungsod ka, manguna ka, sa pambansang kaunlaran. Ang industriya at talinoy, alay namin sa preno, isang bayan pagbabago, halikarin mga tao. Diyos, unang lungsod ka, Diyos, mahal namin lungsod ka, sa pambansang Sabay-sabay na babangon, sama-samang ahon, ihanda ang sarili sa hamon. Ipapipigil sa pagsulong sa kinabukasan na katuon, para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, sa puso ang kahandaan. Handang isip, handa bukas, sa pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning.
sa bawat oras at panahon, magpakailanman, hangad palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara, tayong lahat sabay-sabay, pagkakaisa ay may lakas. Ito na ang new normal, online learning at modular. Di na kailangang mag-face to face, gamit ang cellphone at radio base. Yakapin na ang pagbabago, pahirapan, kaya natin to. Lakasan ang iyong loob, sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Sa bagong normal, sa bagong mundo. Kagawaran ng Edukasyon dito sa Division of Science City of Muñoz. Ako po ang inyong lingkod, Lamberto Kiko Cruz. Ito po ang ika-4 na episode ng ating pagtatanghal ng handa kami sa loob, maingat kami sa labas. Tuloy ang aral sa lungsod Agham ng Muñoz. Ang handa kami sa loob, maingat kami sa labas ay bahagi ng Handang Isip, Handa Bukas campaign ng Department of Education. Tuwing Lunes, mula ika-9 hanggang ika-11 ng umaga, ay magsasama-sama tayo upang pag-usapan at talakayin ang mahahalagang issue patungkol sa pagbubukas ng klase hanggang sa mga unang linggo ng pag-aaral upang matutukan natin ang proseso ng paglipat natin sa mga bagong anyo at kaparaanan ng paghahatid ng edukasyon. Noon pong ika-7 ng Setyembre ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na maitanghal ang mga cluster heads po na sa pangalan ni Ma'am Jenaline at ni Ma'am Emily, kasama po ang mga private school. At sa pagtatanghal po natin iyon ay napag-usapan natin at narinig ang kanilang mga paghahandang ginagawa. Ngayon po ay sa episode 5 na ito, ating inaasahan na magiging kapaki-pakinabang muli ang mga impormasyon na ating tatalakayin, sapagkat ang programa pong ito ay paghahanda hindi lamang ng isip, kung hindi ng bukas. Hindi lamang po tagline, ang handang isip, handa bukas, kundi bawat letra nito ay may kakaibat na kahulugan. Bayaan ninyong maunawaan ang tagline na ito ngayon para sa ating National Readiness Campaign ng Department of Education. Ating panoorin ang handang isip, handa bukas, campaign na rito po. Handa ka na ba sa darating na pasukan? Ang ating kagawaran ng edukasyon ay mayroong inilunsad na handang isip, handa bukas. Hindi kailangan ng internet at gadgets tulad ng laptop at cellphone sa darating na pasukan. Ang iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo ay ang distance learning, blended learning, at homeschooling gamit ang printed o digital modules, TV, radio, o online resources. No face-to-face pa rin hanggat hindi pinapayagan ng Department of Health, Interagency Task Force, at ng Pangulo para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Doble ang pag-iingat at paghahanda para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, magulang, at mga guro. Ang ALS, SPED, IPED, madrasa,
at iba pang learners ay magpapatuloy din sa kanilang pag-aaral. Nagkakaisang komunidad na ipinapakita sa Brigada Eskwela at ipapakitang muli sa darating na August 24 para naman sa ating Uplan Balik Eskwela ang bayanihan ng bawat isa. Patuloy po tayong magpapasalamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat at proteksyon sa ating lungsod. Bagamat may isang malungkot na balita na nakarating sa ating kahapon na mayroon po tayong nagpositibong kababayan ngayon sa COVID-19. Subalit tayo naniniwala at nananampalataya na pananatilihing ligtas ng Diyos ang ating bayan. Magpatuloy po tayo sa pagsusuot ng face mask at face shield. Ugaliing maghugas ng kamay at mag-disinfect at ipakita ang pagsunod at disiplinang kailangan upang tayo ay manatiling ligtas. Ang mga videos po na napanood niyo ay nais kong ipagmalaki na magmula sa paaralan ng San Felipe ay nabuo ang unang video ng Lupang Hinirang at makita niyo po ang panalangin din ay mga original local videos na po natin. Ang handang isip naman po na napanood ninyo ay bigay sa atin ng DepEd at ito'y ginagamit natin upang ang ating mga pagtatanghal ay mas maging maganda at maayos. Sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng talakayan tungkol sa kahandaan ng mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Kaya na rin ang mga paghahanda sa proseso ng transisyon sa new normal. May tatlong mahalagang pundasyon ng kahandaan na ating tatalakayin ngayon at ang tatlong sangay na ito ay una, ang proteksyon ng mga mag-aaral, guro at magulang. Ang pangalawang sangay na ating pagtatalakayin ngayon ay ang partnership sa lokal na pamahalaan, lalo na po sa mga sangguniang barangay na katuwang natin ngayon. Ang pangatlo ay ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa gitna ng pandemya sa harap ng maraming hamon. Mapalad po tayo na kasama natin ang ating mga resource persons sa araw na ito. Unahin po natin, siyempre, ang sabi ko nga, isang karangalan lagi na ipakilala ko siya dahil above all PhDs, above all academic achievement, isang karangalang makilala ko ang resource person natin bilang isang nanay. Mahalaga kasi ang may magulang, lalo na sa mga profesyong ating ginagalawan. I always say na siya ay may PH care.
Dahil talaga naman you will feel the love of a mother when she speaks, when she shares her wisdom, and syempre when she lives her life. Dahil sa araw po na ito, bagamat napaka-espesyal na araw para sa kanya, hindi niya tayo pinahindian upang maging bahagi pa rin ng ating episode 4. Wala po akong ibang pinatutungkulan kung hindi ang ating birthday celebrant sa araw na ito, ang ating Ma'am Norma Framo. Magandang umaga po, Ma'am Norma. Happy birthday po. Magandang umaga po, sir. Thank you po. Parang naiyak naman ako, sir, sa introduction mo sa akin. So, maraming nagmamahal sa inyo at batiin nyo naman yung lahat ng mga taong sa inyo nakatutok ngayon dahil una-una may handaan tayo ngayon. Online handaan. Online Doodle Fight. Okay, sir. Virtual, sir. Ano pa? So sa atin, sir. So sa atin pong minamahal na Schools Division Superintendent, Sir Dante G. Parungaw. Sa atin pong Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Zurix Tibakay. Sa atin pong dalawang chief, sa CID Chief po, Dr. Larry B. Espico. Sa SDOD Chief, Dr. Bernardo A. Gargabite. Sa lahat po ng supervisor, sa buong DepEd family, sa mga mag-aaral, sa mga magulang, sa lahat po ng stakeholders, at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating gawain sa araw na ito ay isang napakagandang umaga po sa lahat. So, ako pong magpasalamat Sir Lam dahil itinaon niya talaga na ngayong birthday na ako po sa episode na ito. And sabi nga po natin ay hindi puhad lang ang pandemic na ito na ating nararanasan para patuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral. So, isang karangalan din po na sa araw na ito ay ma-share ko naman po kung ano na po bang paghahanda ang meron ang Muñoz National High School Main. At sa nalalapit na pong pasukan ay talagang ginagawa na po namin yung best na ma-ready po lahat po ang dapat mga mag-aaral. So, yun po, Yes, sir. ma'am. Magandang umaga po muli. Opo, at happy birthday po uli. Mamaya, babahain tayo ng maraming messages sigurado ko dyan. Sa dami ng nakakita sa atin. Yes, sir. At Sir. ay kasama po natin siyempre ang isa pa sa mga cluster heads ng ating division. Kung si Ma'am Ramo po ay para sa sekundarya, may dalawa pong cluster heads tayong kasama ngayon sa elementarya. Unahin na po nating pabatiin. Siyempre, ito ang ating resource person na ito. Siyempre, hasa na rin, taga sa panahon, talagang matagal na rin naglilingkod kay DepEd. Marami na po itong henerasyon na napaglingkuran, marami na rin guro na nakasama, kung kaya't isang karangalang makasama natin siya ngayon dahil kailangan natin ang kanyang mayamang karanasan at karunungan sa pagharap sa hamon ng bagong anyo ng pag-aaral ngayon. Bigyan natin ng pagkakataong bumati. Siyempre po, ang head ng North Cluster. Bigyan natin ng pagkakataong bumati si Ma'am Merlita Ordonez. Good morning, Ma'am Merly. Good morning po. Ayan. Good morning, Ma'am Merlita.
Salamat po dun sa katabi ni Ma'am Merlita na nag-a-assist sa kanya para i-open ang audio. Ayan, okay na po. Ma'am Merlita, good morning po. Bigyan ko po kayo ng pagkakataong bumati sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, at sa ating po mga kasamahan sa DepEd. Ma'am Merlita, ayan, nakita na natin. Good morning po. Hello, good morning Ma'am Merlita. Ma'am, paki-on nga po, Ma'am Merlita, paki-on po ang inyong audio. Parang hindi po pumapasok ang inyong audio. Hello, ma'am. Nakikita po namin ang inyong video. Nakikita po namin ang inyong mukha. Paki-check po yung volume ng inyong audio. Ayan, ito ang isa sa hamon ng ating live press release. Live na live po ito mga kasama. At pasensya na po dun sa mga glitches, mga concerns regarding internet connection. Ayan. Hello, Ma'am Merlita. Naririnig niyo po ba ako? Kung naririnig niyo po ako, kaway-kaway nga po. Ay, naririnig ako. Yung audio lang talaga ni Ma'am hindi makapasok. Okay, so babalikan natin si Ma'am Merlita. Ma'am, yung audio po, paki-check yung volume and then babalik namin. Mas gaganda sigurado ang signal mamaya para makasama namin kayo. Sa ngayon po, bigyan naman natin ng pagkakataong bumati. Siyempre, ang isa sa mga hinahangaan kong school head dahil alam ko yung kanyang creativity, ang kanyang innovation ay nakatutulong talaga sa ating departamento at naniniwala tayo na ang biyayang kaloob sa kanya ng Diyos, ang kanyang kaalaman ay malaking bagay upang makatulong sa ikauunlad ng ating dibisyon. Isang karangalan po na ipakilala sa inyo ang proponent ng Project Heart. May puso ito sa edukasyon, kaya yun ang lumabas sa kanilang school level partnership mechanism. At naniniwala ako, yun ang iiwanan niyang legacy sa DepEd. Naririto po, walang iba kung hindi si Mama Richelle Merculio. Good morning, Mama She. Good morning, sir. Opo, bumati po kayo sa mga tagapanood. Introduction, sir. Okay. You always have a very big heart for education. Okay po. To our Schools Division Superintendent, Dr. Dante G. Parungaw, together with our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Surex Bakay, with our two chiefs, our CID Chief, Dr. Larry B. Spirit, and our SBOD Chief, Dr. Bernardo Gargabite, and to all our EPSS and the SBO personnel, staff, teachers, parents, and other stakeholders who are watching today, who are together with us today. Good morning po sa ating lahat. It is my great privilege to be part of this virtual press release of our schools division. We all know that we are in the midst of this pandemic. There are still challenges ahead. But because we are working together as one, and we believe that we can do it, and we believe that we will be having a good heart for our learners, we will be able to beat those challenges. Wala pong perfecto na
preparation, pero we are dealing with almost giving the best preparation for our learners, especially in the opening of our classes in October 5. And we believe that being together in this endeavor, we will be able to make it possible and successful for our learners. Handa kami sa loob, maingat kami sa labas. Yan po ang ating tagline. At mananatili po ang DepEd CLSU Elementary Laboratory School sa pakikiisa para maibigay po natin ng matagumpay ang kalidad ng edukasyon para po sa ating mga mag-aaral. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, magandang umaga po, Mama She. Talagang kitang-kita naman natin kung ano yung ano man ang mapagtatalakayan natin mamaya. Naniniwala tayo na makatutulong ito sa mga kagayan ninyo at makapagbibigay ito ng liwanag sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon. Okay po, so mamaya ma'am, babalikan ko kayo. Sa pagkakataong ito, bagamat birthday ni Ma'am Norma, ay bayaan nyo ma'am na tanungin ko kayo ng mga pang Miss Universe na questions. Hello, Ma'am Norma. Hello, sir. Yes, andito na po ang mga pang Miss Universe na tanong. Handa na po ba kayo? Oh, yes, sir. Okay, handa na po. Unang tanong po, ilan na po ba ang Muñoz National High School ay talaga namang napakalaking paaralan. Kaya talagang mapabilang ka lang dito, ang laking hamon na. Ngayon po sa kasalukuyan, ilan na po ba ang naitalang mag-aaral natin ngayon sa Muñoz National High School? Sir, thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe, sir. So, for our enrollment po for school year 2021, as of September 10 po, ay ang grade 7 ang grade 7 po is 1,173, grade 8 1,154, grade 9 1,150, grade 10 is 1,090 with a total of 4,567 po. So, last school year po kasi ay meron kaming 4,324. So, ngayon po ay nag-increase kami ng 243 na yun po ay mga galing po ng private schools na nag-transferred in po ngayon dito, and ang iba po ay mga po. So, ganun po kalaki ang aming enrollment ngayon dito sa Muñoz National High School. Napakalaki naman palang enrollment niyang 4,000 mahigit, ma'am. Sa dami po ng mga mag-aaral na mayroon kayo ngayon. Siyempre, habang dumadami yan, lumalaki ang responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat. Unahin ko na pong tanungin, maliban sa DepEd, siyempre nakasuporta po ang Division Office. May mga nagiging katubang po ba kayo upang matugunan ang napakalaki nating pangangailangan ngayon? Lalo na roon sa walang katapusang kasaysayan ng pagpiprint ng mga modules at walang hanggang hugot ng mga teachers na inaabot ng alas 2, alas 3. May mga nagiging katuwang po ba tayo? Sir, kaya sa talagang katulad ng ay po piprint mga modules ay talagang malaking problema, pero dahil po sa mga tulong po ng ating mga yun nga po yung ating Adapt School program ay kahit po yung mabigat na yun ay unti-unti po magaan dahilan po sa tulong po ng ating mga stakeholders. Meron po bigay po, can I mention, sir, kung sino po yung mga Ay, yes ma'am, welcome na welcome. Kasi talagang alam naman natin sa DepEd,
Hanggat maaari, ayaw tayong paghingiin, ayaw tayong manghingi. Pero hindi naman ibinabawal na tayo ay tumanggap. Kaya kung tumanggap ka man, magpasalamat tayo ng maraming marami. Yes, sir. Oo, Kahit hindi po kami naghihingi, ay parang naging kon na po nila yung mga stakeholders namin during Brigada is patuloy po. Hanggang ngayon po ay talagang yung tulong po nila ay nagpagaan po sa problemang aming dinadala. So, una po ay gusto ko pong pasalamatan itong mga sumusunod. Ito si Engineer Fred de la Cruz, nagbigay po ng 125 reams. Ang City Savings po ay 105 reams. Ang Lodge 321 po ng Talugtog, yung mga mason po, hindi ko po po sila, may dala pong 40 reams. Face mask field to San Juan, yung pong 4 Quezon, nagbigay po ng 17 reams. Ang atin pong batch 99, yung tortoise section po is 18 reams. Yun pong SPA 30 reams po plus 8,000 pesos po. Ganon din po ang team Ma'am Marilu Manuel po 30 reams. Tapos po yung pong SK nagbigay po ng 2 reams saka po mga face shields. Ang sa English Department po, care of po kay Ma'am Lourdes Mendoza, nagbigay po ng 10 reams. Ang SSC, STE batch 1 to 9, sa tulong minamahal na accountant Jomel Mangawang, nagbigay po ng 35,000 cash donation po. So, yun po na nagmamahal sa mga mag-aaral sa Muñoz National High School Main, pagsama at tulong-tulong sama-sama ay nagiging magaan po ang lahat ng problema. Nagpapasalamat po sa kanila. Nakakatuwa namang marinig na talaga namang bumabaha ang tulong dyan. Yan ay sa kabila ng, yun nga po, sa kabila na talagang andito yung hamon, kusang tumutugon yung mga nais tumulong. Ano po? So talagang ang Muñoz National High School Main, makikita natin doon sa mga taong tumutulong ay nakikita kung ano yung pangangailangan. Hindi mo na kailangang siguro mag-post ng panghingi o anuman. Basta't ang mahalaga, nasasabi natin na ipakikita ang mga pangangailangan. Siyempre, nakikita nila ang mga tagapanguna na talaga namang ginagampanan kung ano man ang kanilang dapat gawin. Mamang isa pang gusto kong marinig para sa inyo ay siyempre sa dami po ng estudyante na malaking hamon pa rin ng ating parent orientation. Ano po ba yung pwede yung kwento sa amin kung paano sa panahon na ito ay nabigyan natin ng tamang unawa, tamang paliwanag ang mga magulang. Kasi po, iniisip ko yung magulang ng 4,000 mahigit na bata. Paano po natin silang in-orient dito sa bagong sistema ng edukasyon na mayroon tayo? Ay, ang sir, sa dami po nila ay nag-isip po kami ng mga paraan. Una po ay nag-virtual po kami sa Facebook po. So, hindi po namin inaasahan na magiging 100% sapagkat meron pong mga magulang na wala pong bagamat ganun po ay tinuloy po namin yung aming virtual orientation para ipaalam po kung ano po ba ang kaganapan sa pasukan na ito, kung ano po ang kanilang nagagampanan bilang magulang. So, hindi po kami tumigil doon dahil alam po namin na hindi po sapat na nakita lamang po nila sa Facebook o napanood nila. So, ginawa pa po namin ay nagkaroon po ng synchronous or na face-to-face dahil bawat nalaman kung ilan po yung enrollment namin ay nagbigay
Naglagay po kami ng mga focal person sa bawat barangay. And ang mahirap pa nga po nito, excuse me pa, hindi lang po sa Muñoz, mga barangay ng Muñoz, kundi meron po tayong learners from Talavera, Talugtog, Santo Domingo, and San Jose. So, naglagay po kami ng focal person doon. So, yung mga focal person po na yun, sila po ang nag-orient ng face-to-face and at the same time po ay nagpapirma po ng MOA sa mga magulang. And in-observe din namin ang standard health protocol dahil binigyan po namin ng schedule na sa bawat isang ay bawat isang focal person, 10 po lamang pong magulang. Bawat halimbawa po 7 to 8 sa magulang po kasi ay simultaneous. Opo. Napakalaking hamon naman ng 50 ano po, may Talugtog, may San Jose, may Talavera. Aba, sulit na sulit ang bati ni Ma'am Jenaline na happy birthday, auntie. At saka sulit na sulit po ang ang pag-good morning ni Ma'am Josephine Baluot. At ang daming comment, ma'am, dito. Kailan ba po yung online handaan? Answer, ano po? Binabasa ko po kasi nabanggit ninyo minsan sa akin na 50 kapitan ang pinapirmahan ninyo ng MOA. Ano po ba ang magiging sistema yung distribution at retrieval naman sa junior high school? Kung bakit natin pinapirma itong 50 kapitan? Ma'am, pakikwento nga po, Ma'am Norma. Opo. So, sa distribution and retrieval po ng aming mga modules, ganito po. So, una po namin kung is the kaligtasan po ng aming mga guro. So, ang ginawa ko po ay nag-purchase po kami ng PPE para po sa lahat ng guro, 100% po for 173 teachers po. Binilan po sila day po ang distribute. May mga magulang po na nagtatrabaho at sa still yung week na yon and nag-aaral pa po yung mga bata sa mga modules na yon. So hindi pa po namin pwedeng i-retrieve yun ng Saturday po. So yung mga focal person kung magdadala sa mga officials ay nandun po, pero doon nga po ay hindi po nila pa yung mga modules na yon, kundi iaayos po nila yon alphabetically according po sa mga pangalan ng bata. And syempre po ang kung doon ay may oras din na naman hindi po sila doon ay magsiksikan. Halimbawa po grade 7 ngayong oras na ito ganun po na ang gagawin para po hindi nagsisiksikan. And before po na ilabas namin yung mga modules na yon ay dadaan po sa UV sterilizer kasi bawat department po bumili po kami ng tigi-tigi sa bawat department. O paglabas po dito sa amin ng mga modules papunta po sa mga barangay ay sterilizer at pagka po yun ay ni-retrieve po uli ng Sabado ay dadaan din po uli sa UV sterilizer para naman po ay maging ligtas po ang mag-aaral, mga magulang at mga guro. And doon na po kukunin ng mga magulang sa barangay ang mga modules at yun pong mga hindi po dadalin po sa kanilang bahay ng mga barangay officials po. Yung pong hindi makakakuha sa araw. Para po
masiguro po na makarating po sa mga mag-aaral ang mga modules. Ganun po, sir. Ay, ang haba ng kasaysayan pala yan, ano, yung 50 barangay na yan. Yung ba? Oo, Opo. yan ang regular nating makikita, yan ang regular na maobserbahan. Kaya dalangin po natin, ano po, kanina nga, binanggit ko yung malungkot na balita na dito sa atin ngayon ay nabasa ko kahapon na may nagsisibo. Ingat po, continuous na ingat po para sa ating mga guro. Talagang, eto na ngayon, eto nang laking hamon para sa atin sa DepEd dahil po sa maluwang na nasasakupan ng National High School. Ano po, ahakbang pa kayo papunta sa 50 barangay. Kaya pagpalain po kayo ng Diyos at ingatan. Ano po? At kung paano po makakatulong ang ating division office, alam natin na may mga lilitaw pa riyan. Along the way, may mga lilitaw na mga dapat nating bigyang pansin. At naniniwala yung mahal sa mga bagay, lungsod Agahan ng Muñoz, Ma'am Norma. Opo. Yes, sir. So, ang kwan nga po ay talagang ganito man po ang ating nararanasan ngayon ay talaga pong ibibigay po namin yung best namin para maipatuloy po ang aming paglilingkod sa ating mga mag-aaral. At yun nga ang pandemic na ito na para yun nga po sa programa, handa isip, handa bukas, sa kinabukasan po ng ating mga mag-aaral. Hindi man po perpekto o hindi pa po maayos aming ang paghahanda ay along the way po din po talaga namin kung ano ang kanilang mga pangangailangan, sir. Opo, maraming salamat po. Mamaya bibigyan ko pa kayo ng oras para dagdagan ang inyong sinabi. Siyempre, dahil gusto naming marinig ka pa mamaya. Bayaan niyo po muna na sa pagkakataong ito naman ay matanong ko ang school head naman po, ang tagapanguna siyempre sa ating elementarya, magmula po doon sa junior high school. Pag-usapan naman natin kung ano yung mga paghahandang ginagawa sa elementarya. Unahin na po natin ang si Mama Shie para sa DepEd CLSU. Hello Mama Shie, good morning po. Narinig natin kanina kay Ma'am Norma, isang malaking hamon yung paglaki ng mga bilang ng nakapagpatala. Sa atin po bang DepEd CLSU Elementary School ay nagkaroon din ng paglaki ng bilang ng mga batang naitala? Okay, sir. Good morning po ulit. Yes, sir. Very overwhelming ang number of enrollment natin ngayon sa DepEd CLSU. From the previous enrollment, we only had 648 learners. At this point in time, we have 768 learners na po tayo. And this resulted to the creation of another class for kindergarten. And of course, the continuous creation of classes in SSCS. We have the grade 3 SSCS now. So, yun po yung ating very challenging part sa DepEd CLSU to cater 768 learners for the school year 2020-2021. But of course, so talagang lumalaki po ang bilang, ano ma'am? Ang DepEd CLSU po, bigyang kaalaman nga po natin ang ating mga taga-subaybay kung ano-ano yung mga pinanggagalingan ng mga bata na nagpapatala sa atin o yung mga feeder barangays po natin na pinagmumulan ng mga batang nagpapatala po sa atin. Ano po ba yung mga
Saan po ba nanggagaling na lupalop yung mga 740 plus po nating bata na yun? Actually, sir, yung ating mga transferees ay coming from the private schools. And napakarami po nating barangays na kinikater. They are coming from the different barangays sa poblasyon. We also have Bantog, Bagong Sikat, San Felipe. We also have Licaong. And then we also have Bicol, Balanter, Ang-ayan, Katalanakan. But of course, ito naman pong mga learners natin na to ay most of the number of our learners are the children of our staff, and the rest are transferees from the other private schools. Mhm. So nabanggit niyo po na galing sa private school, yung karamihang lumipat, ano ma'am? Doon sa paglipat po nila na yon, kasi ngayon bagong sistema ng ating pagtuturo, bibigay on upang maging malinaw po yung mga proseso, upang maging malinaw sa ating mga magulang kung paano naman, kasi ito po ang isang critical na issue na nagbibigay agam-agam sa mga magulang sa ating pong elementarya, specifically sa DepEd LSU po. Paano po yung nagiging distribution at retrieval naman ng mga modules na ibibigay po natin sa kanila? Maaari po bang ibahagi ninyo yung proseso ng distribution at retrieval ng ating module? Yes, sir. We have 3 distribution centers po. So we have the CLSU, the MCG as the place for distribution and the retrieval of SLM, and we also have the Barangay Bantog, and then Bagong Sikat also. And I would like to take this opportunity to give thanks to our partners, our Barangay Captain of Bagong Sikat, Honorable Celso Catabona, and as well as the Barangay Captain of Bantog, Honorable Eric Santiago, for the partnership that we established with these 2 people. Napaka-overwhelming po ang pag-receive nila sa amin, and with our MOA, we agreed upon with the health and safety protocols that should be observed, as well as on the system of distribution. And this is also discussed with our director ng CLSU on the part of the CLSU, Director Elizabeth Leo Vera. Thank you very much po sa ating CLSU President Dr. Edgar Orden for the support. So yung pong 3 distribution centers po natin na to, on the CLSU, we have 442, and sa Barangay po we have 250, and then Bagong with a total of 8. So, po sa lahat, the part of the CLSU, meron po tayong coordination with the security task force in order to maintain and observe the health and safety protocol. Hanggang sa ano po yan. Then, there will be point in the CLSU to observe health and safety protocols such as yung wearing of the face mask, the face, the gloves, and the PPE. Naman po natin, also discuss and open up with our barangay team. Those who will be distributing SLMs in the barangay with our barangay officials, same din po ang health and safety protocols. Ang kagandahan din po niyan, yung ating pong food bag, and then yung alcohol, yung mga supplies ay sa barangay na rin po. Then also with the protocol at the entrance gate, andun na yung ating staff medical, and they will be filling up forms there, at saka po yung ating lab sheet. And together our medical team, the entrance po ng tayong naka-assign na teachers para ma-control po nila
yung ating, kasi tayo po nakakaalam ng mga, kung sino yung mga dapat pumasok. And then our parents also are advised to wear face shields and face masks. Then meron tayong exit and entrance point to the distribution center para po organize siya. And of course, physical distancing. Then, meron po tayong ang ating pong distribution na on the part of our parents sa tatlong distribution natin ay 8 o'clock. We will be advised to be in the center their scheduled time para po ma-ensure natin na yung physical distancing at yung hindi maging crowded yung ating accommodation sa ating mga magulang. And besides, kapag po 2 hanggang 3 yung anak, the parents are also advised to choose the most convenient time of picking up their SLM when they are respective incentives. Yun. Yes. Opo, nabanggit ninyo yung mga MOA sa mga barangay at yung inisyatibo ng ating mga kapitan. Ma'am, sa palagay po ninyo, gaano kahalaga role ng barangay paswelahan at tahanan ngayon? Bilang pagkilala na rin po dun sa mga efforts ng ating mga mahal na kapitan. Gaano po ito kahalaga ngayon sa atin sa DepEd? Sir Lambert, napakahalaga ng partisipasyon ng ating mga partners sa ating sa DepEd, sa ating edukasyon. Kasi itong partnership involvement ng ating LGUs in the LDM that we have in our system, in our DepEd, will be much easier and will be more productive and successful. Kasi yung 768, we cannot cater all in CLSU. But because of the partnerships we have, the MOA that we have signed between the 2 barangays, na-lessen yung ating accommodation sa CLSU. And na-lessen din ang time. Kasi kapag 768 yan, in just a day, baka hindi natin makita yan ng isang araw lang. But because of the initiative of our 2 barangay captains, napaka-swerte po natin, napaka-saya po ng DepEd CLSU na hindi nila tayo hinahindian, and they really show their support and care for the learners of DepEd CLSU. Napakagandang marinig po iyan kasi dito sa ating bagong sistema ngayon, talagang ang tahanan na ang magiging paaralan ng bata. Dati, madalas nating marinig ang mga guro, ang magulang, ang mga paaralan, ang ikalawang tahanan. Ngayon, ibinalik na ang tahanan na. Yun na ang paaralan, ang mga guro, sila na yung gagabay. Kaya isa siguro po yung karagdagang tanong ko na rin dahil sinabi niyo na yung mahalagang role ng barangay. Sa inyo pong tingin naman, gaano kahalaga ang magiging role ng mga magulang sa paggabay ng mga bata ngayon para maibigay natin ang edukasyon, no, Michelle? Yes, sir. Actually, homes play the most important role in our education during this pandemic. So, I think that at CLSU, together with the parents, they are oriented and prepared. Nakapag-ano na sila, should I say na establish na rin yung kanilang, nakondisyon na nila ang kanilang mga sarili na at this point in time, malaki ang role ng ating mga magulang. Kaya po kami ay nakikiusap at humihingi po ng sapat na gabay sa ating mga magulang na malaki po ang role ninyo sa ating mga mag-aaral. Bagamat ang ating mga teachers ay hindi nila physically nakikita, but our teachers will always be available and ready for school hours. If there are some problems or issues or questions that may occur during
the implementation of LDM. We will keeping our time for you. Kaya po, ito po ay tulungan tayo on this side. Tulungan din po na maibigay sa ating mga anak yung edukasyon na para sa kanila, na ma-motivate sila na kahit tayong mga magulang, ang kanilang teacher for a while, the first time that our children will be having their parents as their facilitators. But still, we are very open, very proactive to our learners, especially on the learning part of our learners, lalo na yung sa mga siyempre yung gagawin ko their children. Andito po. Yes, ma'am. Narinig ko yung napakahalagang susi dito sa ugnayan ng paaralan at eskwelahan ngayon. Yung sinasabi ninyong tulungan. Napakahalaga po nito na talagang sa pagtutulungan, sa lengguwahe po ni Sir Dante ay pagmamalasakit. Hindi lang tayo nakatuon dun sa mga pangailangan. Nakatuon tayo doon sa kung ano ang makabubuti para sa ating lahat. At yan po yung essence ng pagpapatuloy ng aral dito sa Lungsod Agham ng Muñoz. Kaya sa ngalan po ng Division Office, kami po ay nagpapasalamat na bilang school head ng DepEd sa LSU ay alam po natin, maibibigay natin yung tamang serbisyo para sa mga bata, tamang proteksyon para sa lahat. Una sa inyo, sa mga guro, pangalawa sa mga frontliners natin, at yung talagang pag-iingat sa mga kabataan po natin. Maraming salamat, Mama She. Salamat sa yung mga ngayon ay ito tutuloy ko ang siguro po bigyan natin ng pagkakataon naman na ipalawanag sa atin o makapagbahagi sa ang ating pong mahal na school head kung andyan po Ma'am Merlin. Nais po namin kumustahin ang na parent or Ma'am Ordoni. Andyan pa po ba kayo na nakatutok? May mga text po siya kasi challenge yung internet connection. Subukan natin na makasama at makapiling din naman natin si Ma'am Ordonez. Ma'am Ordonez, kumusta po? Hello, sir. Narinig po ba niyo, sir, ako? Na idinakos natin. Pwede po kayo? Hello, ma'am. Ayan, naririnig ko na kayo. Narinig niyo, sir, ako? Yes po, yes po. Mas malinaw pag Hello, sir. para kanina. Narinig po ba niyo ako? Yes. Opo, naririnig din namin kayo ng malinaw. Hindi kayo Naririnig nakabati niyo po kanina. ako, Bati po muna kayo. Sige po, batiin po muna yung ating mga tagapanood. Isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong ginagalang na superintendent, si Sir Dante Parungaw, ang ating pong ASDS, si Sir Torex Bakay. Sa ating pong mga minamahal na APSS, ang ating dalawang chief, Sir Bernie at si Sir Larry. Sa ating pong mga magulang po na nakikinig po ngayon, isang magandang umaga po sa ating lahat. Sir, naririnig niyo po ako? Yes po, naririnig namin. Salamat sa Diyos at hindi naman tayo nabigo na makarinig sa inyong ngayon. Ma'am, tinatanong ko kanina at ang tungkol sa inyong parent orientation, nais po namin kumustahin ang tungkol po dun sa pagbibigay kaalaman natin sa ating mga magulang. Maaari po bang magbahagi kayo ng
inyong naging karanasan dito sa ating parent orientation nitong mga nakaraang araw? Yes, sir. Last August 10, sir, hanggang 14, 2020, the school conducted parents orientation po out of 680 out of 730 parents attended the orientation po. And the school had an agreement with the parents for their engagement in the modular distant learning, and they are informed also sir their roles and responsibilities. Textbooks were also given sir to the parents that will supplement the modules sir. Mm. So nabanggit ninyo na magmula doon sa 700 na mahigit na estudyante ay 600 plus lang ang nabigyan ng orientation. Tama po ba? Opo. Kasi po sir yung dito- iba pong mga yung iba pong mga tiga private schools na-late po sila na nagpatala sa amin. Kaya yun lang po ang aming na-orient 680 po out of 730. Mm-mm. Kaya Ma'am, yung pong iba hindi po namin yung mga nakatang bata sa ang enrollment po ba ng inyong paaralan ay tumaas din, lumaki din para sa nakaraang? Dahil lumaki po ng konti sir kasi po ang aming pong enrollment rate nung nakaraan ay 722. Ngayon po naging 730. Tapos meron pa pong mga humahabol sir na taga private schools. So talagang trending po ang paghabol ng mga nasa private schools. Ano po? Yes, Ano sir. ang mga kaparaan po ang ginagawa natin upang maipabatid sa mga magulang o lalo na rin sa mga galing ng private school? Paano po natin silang ino-orient? Meron po ba tayong mga kaparaanan na ginagawa upang maihabol natin sila? Kagaya po nung nakakaraan sir na kanya yung pong LSF form po natin ay available pa rin po dito sa aming school at sa barangay. Then through on calls po yung mga ibang parents po ay nagpo-call po doon sa mga ibang advisors po dito sa aming eskwelahan at through Facebook po ng mga kaibigan nila sa mga advisors po sila nagkikipag-ugnayan sir. Ayun, ang gandang marinig, pati Facebook, pati social media ay nayo-utilize natin. Ma'am, ano po, nakikita ko ang mga posts ng inyong mga teachers at tama po yung kanilang ginagawa. Tatanungin ko din po sa inyo, ma'am, ano po ba yung mga, kung mayroon man, naging agam-agam ng mga magulang para po dito sa pagbubukas ng klase natin ngayon? Meron po bang mga naipabatid sa inyo na mga naging alalahanin ng mga magulang, alalahanin ng mga kung meron man, ang mga guro na din? Meron po bang naipabatid sa inyo, ma'am? Meron naman po sir, ito po yung isa sa mga katanungan po nila. Paano daw po ang gagawin po nila just in case po na silang dalawa ay may trabaho at hindi nila masabaybayan yung kanila pong mga anak? Yun po ang kanilang isa sa mga tanong. Mga agam-agam po nila. Yes, kasi po talagang nasanay naman ang magulang na pagkahatid ng bata sa eskwelahan, bahala na si teacher. Ngayon, hindi ihahatid ang bata sa eskwelahan, mananatili sa bahay. Sa mga ganung sitwasyon po, ano po ang inyong naging payo o naging paunawa sa kanila? Ang sabi po namin sir sa kanila, just in case po na sila po ay parehas na may trabaho, bago po sila umalis ay inform po muna yung mga anak nila. Then pagdating po nila ng hapon, tsaka po nila pwedeng i-check po yung kanilang mga anak kung nagawa po nila yung kanyang mga lessons. O kaya po sabi po naman namin ay tumawag po ang bata just in case po na nakagawa na siya ng nakasagot na po siya sa sa lesson niya sa mga advisors po nila para po ma-assistihan po sila kung ano po yung kanilang mga problema about the lessons. Hello po? Yes, ma'am. Narinig ko po na
i-check din ng mga magulang. Ano po? Tama naman po kasi talagang ngayon, ang masasabi natin, matututo ang bata dun sa mga modules na hawak nila eh. Dati, sa mga teachers, ang agent of education. Ngayon, yung module, ang laking parte po nito. Kaya talaga sa mga magulang po na nakatutok, siguraduhin po ninyo na ang iyong mga anak, gaya ng sinasabi ni Ma'am Ordonez, ay nasagot yung dapat sagutin. Nakaset sila ng goal at na-accomplish nila yung goal na yon sa buong maghapon. Ano po? So, Ma'am ang isang ipakukwento ko na lang sa inyo ay kung paano ipinapatupad naman ang health protocol sa Muñoz North Center. Pwede po bang ibahagi sa amin ang pagpapatupad ng health protocol sa inyong school? Yes, sir. Siyempre po, the school heads and the teachers adapt infection controls and strategies using appropriate combinations of safe work practices like controlled entry points. Dito po sa amin, sir, meron po kami monitoring feature, and the guard also make all the visitors and personnel signed in the health declaration from upon entry. At temperature is also checked and monitored, sir. Then meron po kaming foot bath, meron po kaming alcohol in a dispenser for disinfection. Strict wearing of face mask po is imposed now with the pakasali na po ngayon ng face shield. And teachers who physically report to school, sir, are aware not to touch their eyes, nose or mouth with unwashed hands. And also, we advise also to avoid close contact with people who are sick, and also stay at home if they are also sick. And we have 2 teachers with risk factors are recognized also. And also we have oriented on they are oriented on the identifying symptoms and processes of isolation, sir. Hello, sir. Yes, ma'am. Narinig po namin na hinihigpitan ninyo ang pagbabantay kasi talaga pong ngayon hindi na yung kagaya noon na enhanced community quarantine. Gobyerno ang nagse-set talaga ng mga kaparaanan para tayo hindi mahawa. Opo. Ngayon, talagang ipinabalikat na po sa atin, personal, at kayo bilang school head, nakabalikat na sa atin ngayon kung paano natin iingatan ang ating mga sarili. Nakakatuwa pong marinig na ang implementasyon po o ang pag-obserba sa mga dapat gawin upang manatiling ligtas ang inyong mga guro, ang inyong mga bisita, ang inyong mga frontliners ay ginagawa po ng maayos sa inyong eskwelahan. Salamat po sa inyong ibinahagi, Ma'am Marley, at nais ko po yung tumutok dito sa ilang mga nanunood. Ayan, si Ma'am Caroline ay nanunood magmula sa Kabisukulan. Meron din pong pagbati kay Ma'am Emily Fernandez. Ayan. Bumabati po si Ma'am saan na yun? Nagbagal. Ayan. Oo, si Ma'am Marivic Fernando. Ayan. Nanonood po siya. Stay safe daw po sa lahat. Sabi po ni Ma'am April ay happy birthday, Ma'am Norma. God bless po. Si Ma'am Rosel naman ay bumabati ng magandang buhay. Naghahanap po ako ng itatanong sa ating mga resource person. Kaya ito po ay interactive. Yung si Ma'am Catherine ay nanonood. Kasama din ni Ma'am Emily. Nakatutok din sa atin ngayon. Hello, Ma'am Emily. Good morning din po. Magmula sa mga taga Muñoz National High School Annex. At si Ma'am Imelda po ay eto, number 1 fan din natin ito. Kaya
Wala naman po ako nakikitang mga messages dito para sa ating mga resource person. Itatanong ko po sana ang pang Miss Universe na tanong uli. Puro pagbati po ito. Anyway, maraming salamat po sa mga tumututok sa ating programa. Yan, ulitin ko po ang pag-imbita sa atin sa online kainan mamaya-maya bilang selebrasyon sa ating birthday siyempre ng ating pinakamamahal na Ma'am Norma. At ngayon po, panoorin naman natin itong video bago natin bigyan ng pagkakataong ibigay ang kanilang panghuling salita yung ating mga resource person. Panoorin natin ang video ng school readiness. Abangan ninyo ang ato ng inyong paaralan. Andito po ang school readiness at teachers or teachers ng ating mga kasamang guro.
Kasama na ang mga hugot ng mga teacher dyan. Ngayon naman po ay siyempre bigyan natin ng pagkakataong ibahagi ang kanilang closing words. Magmula sa ating mga resource person, siyempre, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtutok. At unahin na natin kung para sa kanyang panghuling pananalita, siyempre, ang birthday girl, si Senta na po siya, ang aming tunay na pagsinta. Ma'am Norma, ang inyo pong mensahe. So muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Gusto ko pong pasalamatan ang ating Schools Division Superintendent, ganoon din po ang ating Assistant Schools Division Superintendent, siyempre kay Sir Lambert, sa atin pong mga supervisors, sa walang sawa po nila sa mga technical assistance po na binibigay sa amin para po ang lahat po ng mga pangangailangan, maihanda po ang aming mga gawain para po sa pasukan. Maraming salamat po sa inyong pag-alalay, pagmamahal, pakikiisa po sa aming paaralan. Ganun din po sa mga barangay captains po ng 50 barangay po ng hindi lang po dito sa Muñoz, Talugtog, San Jose, Talavera at Santo Domingo. Maraming salamat po sa mga magulang po na nakikiisa po sa amin at hindi po sila tumanggi kung ano man po yung kanilang gampanin para sa kanilang mga anak. Siyempre po ay gusto din po nila na maging maayos po ang pag-aaral ng kanilang mga anak at yakapin po ang pagbabago sa buhay na tinatahak natin ngayon patungo sa new normal. Sa akin pong mga minamahal na mga guro na kahit pagod na po ay siyempre hindi sila pwedeng magreklamo. Sunod lang po ng sunod kung ano po ang ipinag-uutos. Sa akin pong masisipag at mababait na mga department heads na talagang para po kaming we move as one. Gumagalaw po kami ng parang iisa na talaga pong binibigay po ang mga best para po maging maayos ang lahat, para po sa nalalapit na pasukan. Sa lahat po ng mga stakeholders, maraming salamat po sa suporta, sa pagmamahal. Alam ko po na hindi kayo magsasawang tumulong sa Muñoz National High School Main Junior sapagkat ito po ay para sa ating mga mag-aaral na sadyang nangangailangan po ng pagmamahal at aruga. Maraming salamat po sa inyong lahat. I stay safe and God bless us all. Yun, salamat po, Ma'am Norma. Talagang ayan, damang-dama. Hindi lang naririnig, damang-dama ang puso ng ina. Narinig niyo yung we move as one. So salamat sa mga teachers po ng Muñoz National High School. Hindi lang tayo we heal as one, we recover as one. Sa Muñoz National High School, we move as one. Congratulations po sa inyong lahat. At ngayon naman, siyempre, siguro si Ma'am Ordonez ang susunod na maging tunay na pagsinta. Ma'am Merlita, para po sa inyong closing words, ibahagi po sa ating mga taga-subaybayuan. Ma'am Merlita. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa 10 po nating mga kasamahan dito sa Muñoz North Central School, kami pong lahat ay nagpapasalamat at sa suporta po ng ating mga magulang na walang sawang tumutulong po sa atin sa paggabay po ng ating mga anak. At kahit po ganitong may pandemya po tayo, talaga pong wala po tayong magagawa kundi ipagpatuloy po ang pag-aaral ng ating mga anak. So, sa mga magulang po, hiniling ko po na tulong-tulong po tayo sa kanilang pag-aaral dahil kayo po ngayon ang kanilang guro sa inyong tahanan. Bagamat ang mga teachers po ay handang-handa po sa pagtulong po sa kanila. So,
tayo pong lahat ay manalangin na sana po ay matapos na po itong pandemya na ito para po sana ay bumalik tayo sa face-to-face na paraan ng pagtuturo. Dahil sabi po ng ibang parents, napakahirap po talaga ng ganitong hindi tayo nakita-kita. Kung ganyan po ay wala po tayong magagawa dahil talaga pong ito ang new normal na dapat po ng ating paghandaan. At lahat po tayo ay kakayanin po natin lahat ito sa ating tulong-tulong na pakikiisa para po mapagtagumpayan natin ang matagumpay na pag-aaral po at pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga anak. So, yan lang po at maraming pong salamat sa inyo at binabati ko po si Ma'am Norma sa kanyang kaarawan ngayong umaga. So, God bless us all po. Ayun. Hello, sir. So, salamat po, Ma'am Merly. At talaga namang yung concern para sa pagtutulungan ng mga magulang, napakahalaga po nun. Tama po si Ma'am Merly. Salamat din po sa inyong mga guro na patuloy nating katuwang sa Departamento ng Edukasyon. At syempre, sa pagkakataong ito, ay bayaan naman nating maibahagi niya ang kanyang puso, ang kanyang damdamin para sa ating mga magulang, sa ating mga stakeholders. Pakinggan po natin ang panghuling pananalita naman, siyempre, ng ating pinakamamahal na si Ma'am Marichelle Merculio. Ma'am Marichelle. Thank you, Sir Lambert. Thank you very much po sa ating mga partners po sa ating departamento. Because we believe that we cannot do alone. We really need partnerships of our stakeholders. And what makes our school readiness successful? 100% po yan is because of the partnerships we made with all our stakeholders. With that po, I'd like also to take this opportunity to thank our stakeholders who made our school readiness possible under Project Heart. Special mention po kay Ma'am Cristel Marie Orden sa kanya pong May Papel Ako na programa, and sa ating pong Alpha Pi Omega, and then Kappa Pi Mu, and the individual stakeholders na hindi na po natin papangalanan. Napakalaki po ng naitulong nila para po sa ating LDM, especially on the safety and health protocols na kakailanganin ng eskwelahan and the reproduction of our modules. So at this point in time po, we cannot deny the fact that education must continue. We have to heal as one, we have to move as one, and we have to keep us together in order for us to realize the full potentials of our learners despite the pandemic challenges that we are having today. But of course, we have to keep on praying that this all is possible may end so that we can continue what we have before, plus the new normal set up. Hindi na po natin ito. Ito pong new normal po natin na to, tomorrow will become the normal. So, sa ating pong mga magulang, hinihiling po namin ang inyong suporta at ang inawa na kailangan po natin ipagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral, ng ating mga anak, at magiging matibay po ang pundasyon ng kanilang edukasyon kung tayo ay sama-sama tulong-tulong sa pag-aaral. Maraming salamat sa SDO, sa Institute of Muñoz. Maraming salamat sa Lambert sa pagbibigay ng oportunidad na marinig ang preparasyon ng eskwelahan, ang ating mga eskwelahan sa ating division, lalo na po aming school. Talaga naman pong hirap magkasama-sama physically. And through this virtual classroom, we are able to connect basically with our community, especially to our parents, who are still at this point in time, I know na they are still confused what will be going on, what would be the tomorrow of their in the of our education, beginning on October. God bless us, safe everyone.
Good morning. Maraming salamat sa iyo, Mama She. Isang karangalan lagi na kasama at makapiling namin kayo dito sa doon po sa ngalan ng ating mga mahuhusay at talaga namang punong-puno ng karanasan upang itaguyod tayo ngayon sa kinakaharap nating hamon, hindi lang ng edukasyon. Kung hindi ang hamon para sa buong mundo, hamon na alam po namin, kagaya nga nung sabi ni Mama Shea, haharapin natin ang bukas, haharapin natin ang ngayon na magkakasama pa rin. Hindi natin pwedeng itanggi na kailangan po natin ng partner. So, maraming salamat po at sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa ating broadcast center sa Munya Central School. Siyempre, lagi ko pong itinagmamay ang dalawang gwapong-gwapo at siyempre, maapil na mga kasama ko rito. Sir Johan, shout out po natin si Sir Johan. I-like po natin ang lahat ng kanyang picture. Ipakita natin na loves natin si Sir Alvin. Ang laking bagay po. Kung wala sila, wala po ang ating virtual press release. Ngayon, nare-realize natin, nakikita natin, napakahalaga pala na maiugnay natin ang mga pangkasalukuyang nangyayari at ang mga pinaplano ng ating division patungo sa ating mga magulang, sa ating mga guro. Alam natin kahit paano, yung mga concerns na nadadaanan natin dito ay nakatutulong sa kanila upang maipaunawa natin ang mga pagbabago na dulot ng ating transition patungo sa new normal of education. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes para sa ika-5 episode ng ating handa kami sa loob, maingat kami sa labas. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all. Pagpalain ang lungsod agham ng Munyo. We are signing off. Salamat po. Nakatago sa sulong, pag-iingat ay lubos-lubos, pag-asa ay mawawala, yung takot ay bubuhos. Huwag nating kalimutan, pangako ng may tapat sa mga tauhan at ng mapagnilayan. Gising na Pilipino, balihanay, ipakita mo tayo na Pilipino. Asambloy, ibahagi mo. Hintayon ang lansak, at niwalang hiyako, ang kararang tayo aming taplumalpasin. Umasder ka lang, hindi ako basta't Pinoy. Sa pandemya ay mananalo. Ninoy ko. Pagtulong sa ating mga kababayan, magawa ng mabuti sa kahit sino man. Walang pinipili at hindi nagtatangi. Bayanihan sa pandemya ang siyang magiging susi. Gising na Pilipino, bayanihan ay Ipakita mo tayo na Pilipino. At sa mundo'y ibahagi mo. Hintayon ang lansak, pag-alala kiniyapo, pag-ararag tayo aming tatlong palpasin. Umasder ka lang, hindi ako basta Pinoy. basta Pinoy, Basta Pinoy. basta Pinoy. Basta Pinoy. Sa pandemya ay mananalo.